Sa isang press conference kamakailan lang, nanindigan si spokesperson Mao Ning ng Chinese Foreign Ministry sa pag-iral ng Gentleman's Agreement na umano'y nilagdaan noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, nilabag ng Pilipinas ang teritoryo ng China at kinukwestiyon nito ang pag-aari ng Ayungin Shoal, na tinatawag din nilang Reneijiao. Sa kabila nito, itinanggi ng Malacanang ang pag-iral ng nasabing kasunduan. Mariin itong pinabulaanan ng palasyo at sinabi na walang kasunduang ganito. Nagpahayag naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng pangamba na maaaring naapektuhan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Dahil sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at China. May mga pagtutol sa pahayag ni dating spokesperson Harry Roque na nagpapatunay umano ng verbal agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Itinanggi ito ni dating Presidential Advisor Salvador Panelo. Sabay sabing wala umanong ganoong kasunduan. Batay sa Department of Foreign Affairs, malinaw na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Layo ito sa teritoryo ng China at sumasailalim sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Between Panelo and Roque, hindi po ako nagdadalawang isip eh. Ha? Kasi alam ko po paano mag-isip na yung mga Duterte so far eh. Sa tagal po ng subaybay natin. Alam ko po yung nagsasabi ng totoo kay Panelo at kay Roque. Si Pangulong Duterte na po ang nagsabi. Direkta po. Medyo nalilito lang po yung ibang reporter. Kaya tayo na po maglinaw dito. No? Yung ibang parang kontra-kontra. Hindi po magkakakontra. Malinaw po yun. Opo, galing po ako kay Pangulong Duterte. Nakinig po ako. Ito po lahat to kay Pangulong Duterte. Okay. Wala pong secret deal. Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte. So, una, sinabi po ni Pangulong Duterte na no secret deal. Bakit po no secret deal? Kasi lahat ng usapan nila ni Xi Jinping nakaharap. Si Lorenzana, nagtataka siya kay Pangulong Marcos, bakit nalilito? Kasama si Anyo, ang kanyang security advisor ngayon, no? Ay kasama po doon sa meeting niya kay Xi Jinping. At hindi po yun secret dahil lahat ng mga cabinet official nakahilera. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Malisyoso kasi yung pagsasabi ng secret. Na bakit sinekreto? Di ba yan yung tinatanong ni PBBM eh. Kung merong kasunduan, bakit sinekreto? Sino po ba yung pinagbasehan nyo? Di ba si Roque lang? Si Roque lang na may nagsabi niyan eh. Di ba? At saka yung, ewan ko kung saan galing yung secret deal. Sa inyo lang naman yan, sa mga miskin China, hindi naman nila sinabing secret deal. May deal sila. Ililinaw lang po natin, nung unang harap nila, kasama po yung mga cabinet official, yun lang po yung pagharap nila na nag-discuss ng deal. May deal talaga. Kaya ngayon sinasabi ko noon pa, ano ba yung problema sa deal? Lahat naman may deal, di ba? Lahat may deal eh. May deal sa, gano'n naman ang Pangulo eh. Kaya nga tinatanong ni Pangulong Duterte, ano yung deal na pinagsasabi nyo? Hindi niya nga raw alam kung saan yung ayungin. Paano niya? Ang importante, walang no seizing of territory. Wala po siyang pinamigay na teritoryo. No? Yun po yun. Walang pinamigay na teritoryo. Okay? Tama po yun. Wala pong napamigay na teritoryo. Ngayon, yung sinasabing as is where is, may maling pang-intindi tayo sa bawat isa. Yung as is where is, hindi po yan secret dahil nakaharap po lahat. Ang sinasabing as is where is, iba po yun dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte na gusto niya sanang mangyari. Ano po yung gusto sanang mangyari? Kumbaga non-issue po yan eh. Non-issue po yung Sierra Madre. Kasi ang pagkaintindi ni Duterte, kukumpunihin. Yung kukunin natin yung barko, kukumpunihin natin. Hindi po ganun. Yung pagkakaintindi nyo naman, yung ayusin on the site. Di ba? Kaya nasagot na rin po yan ni Pangulong Duterte. Pumayag, meron bang kasunduan dyan? Not necessarily. Kasi ang pinagkasunduan nila, mas malupit. Ito yung sinabi ni Duterte. Hindi lang po yung ayungin. Mababaw pala yung usapin dyan. Ang sabi ni Pangulong Duterte, nung nakaharap niya si Xi Jinping, gusto ko maghukay ng langis dito sa teritoryo namin.
May teritoryo kami riyan, hindi yung buong South China Sea, amin yun, sabi ni Pangulong Duterte kay Xi Jinping. Sabi niya, gusto ko maghukay dyan ng langis. No? Okay. So maghukay ako ng langis dyan, yan na para makinabi ni Xi Jinping sa kanya. At nakaharap si Anyo Solorenzana. Si Anyo, security advisor ni Pangulong Marcos eh. Hindi nyo tinanong si Anyo kung may secret deal ba o wala. Wala pong secret deal na nilihim. Ibig sabihin, lantad po sa kanila yun. At yan po, yan pong panahon na yan, no? Yan pong panahon ni Pangulong Duterte, alam po yan ng mga cabinet, inuulit-ulit niya si Lorenzana at si Anyo. Siyempre si Panelo nariyan din. Katulad ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Saksi sila dyan, no? Okay. Ngayon, ang sinabi sa kanya ni Xi Jinping, huwag mong gawin yan. Delikado, anong tawag doon, na parang magkakagulo tayo. So naunawaan yun naunawaan yun ni Pangulong Duterte, no? Naunawaan niya na etong yun yung pagkaintindi niya as is where is. Hindi tayo pwedeng makapaghukay ng langis, no? Dinaan niya sa diplomatic yung relasyon sa China. Nakuha niya yung gustong sabihin ni Xi Jinping, hindi po yung kung ano-anong mga kababawan. Yung gusto ni Pangulong Duterte, hukayan ng langis. Yung may pakinabang po yung Pilipinas, hindi po yung mga pormahan lang. Okay. So, ibig sabihin, ganyan lang yan. Manatili lang tayong ganyan, wala tayong gagalawin sa bawat isa, wala tayong problema. Maging magkaibigan lang tayo. May nag-question. Ang pinagbabatayan daw po ni Pangulong Marcos, hindi ko naman alam kung ito talaga pinagbabatayan ni Pangulong Marcos. No? Ang pinagbabatayan po ni Pangulong Marcos ay yung sinabi raw ni Roque na secret deal, yung mga hindi, yung kaya ang sabi nga ni Pangulong Duterte, wala pa si Roque noon. Nung kami ay nakipag-deal kay Xi Jinping na hindi sekreto, yan po malinaw nakipag-deal si Pangulong Duterte kay Xi Jinping na hindi sekreto, wala pa si Roque. Ngayon yung sinasabi na unwritten, hindi po totoo yun. Pag nag-usap pala sila, para lang maliwanagan po natin, nagkaroon po sila ng deal verbally, isusulat na po yan ng mga kasama nilang cabinet official. Kunwari, nag-deal kayo, nag-usap kayo ngayon. Ito, natin. Halimbawa, yung where is as is. Meron sila kahalimbawang kasunduan na verbal na gano'n. Hindi po pwedeng manatiling verbal yun. Kaya kasama nila yung mga cabinet official. Ito pagkaintindi ko i-correct nyo lang po ako kung mali Kaya importante po sa mga agreement na gano'n, sa mga deal na o kung ano man ang tawag, agreement with Xi Jinping, lahat po yan written. Kahit nagsimula yan verbally, i-written po yan ng mga kasama niya. Tapos tsaka po magpipirmahan. Okay? So yun po yung, hindi po secret yun. Oo nga, pinangangatwiranan nyo pa si Roque. Sinabi na nga ni Tatay Digong, hindi siya parte. Hindi siya parte nun. Paano siya magpapatotoo na hindi naman siya parte? Okay. So wala pong mananatili na verbal agreement. Walang nanatili. Kaya ang sinasabi ngayon ni Pangulong Duterte, nire-review niya uli. Kasi ang dami niyang agreement Paano mo marireview kung verbal? Liyaw nun Walang nanatiling verbal agreement. Ang linaw. Kasi verbal man magsimula, nag-uusap man sila, yung kanilang mga sekretary na kasama, i-rewritten po yan at magpipirmahan. Not necessarily pipirma pa yung Pangulo. Secretary to secretary na lang. Kaya sa madaling salita, kung hindi po written, wala po yan, hindi po existing yan. Ganun po yung pinupunto ni PRRD. Sana mahaba kasi yung interview na yun kay PRRD. Ang ginagawa po natin ngayon, pinaprocess po natin, okay, sa issue po ng
ginagawa po ni Pangulong Marcos ngayon at sa mga nagsasalita po, ito yung sinasabi ko lagi, talk is cheap, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, sige, gawin nyo gusto nyo kasi tapos na kami. Kung gusto ninyong kumpunihin yung barko ng Sierra Madre, wala pong pumipigil sa inyo. Ang point ni Pangulong Duterte, gusto nyo ng yung protection sa US, di protektahan kayo ng US. Papasukin nyo rin sa ayungin. Yun yung sinasabi ko na pinagyayabang ninyo na nagtago yung, may isang nagyayabang nagtago daw yung mga Chinese Coast Guard nung nagpapatrolya yung Japan, US, Australia, at Pilipinas. Sabi ko, paano magtatago yun? Nagpapatrolya kayo dyan sa wala naman Chinese Coast Guard. Pumunta kayo sa ayungin. Di ba doon tayo binobombit? Doon sa lugar na binobombit tayo, doon pumunta yung US. Sabi ni Pangulong Duterte, go ahead. Okay yan. Gusto natin protektahan tayo ng US. Pero, maganda po yung punto ni Pangulong Duterte. Bakit niya pahihintayin? Kung talagang gusto tayong protektahan ng US, protektahan niya na tayo ngayon. Kasi, bakit niya pahihintayin na may mamatay o may tirahin talaga ng barko natin? Bakit hindi na siya magprotekta ngayon? Nililinaw din po ni Pangulong Duterte na inaamin niya na yung China nang o-oppress. Si Pangulong Duterte hindi pro-China. Sinabi niya nang o-oppress yung China. Pero kinakailangan kong protektahan yung 120 million. Yung sinasabi niya, binutatan niya rin si dating Supreme Court Justice Carpio na mahilig makialam. Sabi niya, hindi ka naman naging presidente. Kaming mga presidente, inuuna namin paano poprotektahan yung mga Pilipino. Kayo hanggang tokis lang kayo. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Sa US, pakikipagkaibigan ni Pangulong Marcos, yung poprotektahan tayo ng US. Sabi nga ni Pangulong Duterte, go ahead, bakit hindi nyo papasukin yung US? Kung talagang poprotektahan tayo. Bakit ang katwiran ng US, pag may nasaktan sa atin, tsaka lang siya papasok? Bakit hindi ngayon to prevent? Ako na magtutuloy nung sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit kaya hindi na lang US, instead na yung mga karag-karag na US na lang yung sa atin, yung anong tawag doon, umalalay doon sa mga supply natin, supply ship. Yung sinasabi ninyong hindi resupply. Yung sinasabi po ninyo, kaya ang ganda po ng mga punto ni Duterte, tapos na siya eh. Pwede nyo nang gawin ngayon ang lahat. Yun yung sinasabi natin, di ba? Umaangal ba kayo ngayon? Horrified po kayo? Mr. President, ngayon kayo na-horrified? Dahil may deal noon? Ngayon, walang secret deal. Sinasabi walang secret deal. Yung bakit sinekreto, walang sinekreto. Dapat mo lang itanong sa mga dapat tanungin. Tanungin mo si Lorenzana, tanungin mo si Anyo. Si Anyo po ay security advisor nyo ngayon.